Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ibubunyag na ni Eric ang buong katotohanan sa nalalaman niya tungkol sa totoong pagkatao ni Morgana at ang anak niyang si Zoe. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakasalubong ni Morgana si RJ at Doc Ray sa hallway habang nag-uusap ang dalawa. Nabigla si Morgana na makita niya si RJ gising na. Kaya agad na nilapitan ni Morgana si RJ upang tanungin at kamustahin ang pakiramdam ni RJ. Tinanong ni Morgana si RJ kung may naaalala ba siya sa nangyari sa kanila habang nakatitig lang sa kanya si RJ. Pinakiusapan naman ni Doc Ray si Morgana na huwag niyang ratratin ang tanong si RJ dahil kasalukuyan pa itong nagpapagaling at marami pang test ang kailangang pagdaanan ni RJ bago tuluyang maklear ang lahat. Ngunit hindi nagpapigil si Morgana. Kinulit ni Morgana si RJ tungkol sa taong may gawa nito sa kanila na kailangan daw mahuli dahil si Carlos ang suspect ng mga pulis. At para sa kaligtasan nga ni RJ, nag-alok si Morgana na dadagdagan niya ang security ni RJ para hindi na makalapit sa kanya si Carlos. Biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si RJ kaya hinawakan ni Morgana si RJ. Ngunit galit na iniwas ni RJ ang mga kamay niya. Biglang nag-flashback ang lahat ng alaala ni RJ kung papaano niya nalaman na hindi niya tunay na anak si Zoe dahil sa paternity test na ipinagawa ni RJ kay Fidel na hindi nagmatch sa kanya at kay Annalyn, at kung papaano niya napaamin si Moira kung sino ang totoong ama ni Zoe. Sa takot ni Moira, aksidente niyang naitulak si RJ sa hagdan dahilan sa pagkabugok ng ulo ni RJ at nagka-amnesia ito. Takot na takot si RJ kay Morgana at biglang napasabi si RJ kay Morgana na alam niya na ang lahat. Nagtataka naman si Morgana sa sinabi ni RJ kung ano ang alam niya. Agad naman na pinagsabihan ni Doc Ray si Morgana na tigilan niya na si RJ dahil makakasama pa kay RJ ang madaming iniisip. Kaya't agad na ipinabalik ni Doc Ray si RJ sa kwarto niya para ito makapagpahinga. Naiwan naman si Morganang napapaisip sa mga sinabi ni RJ sa kanya kung ano ang alam at naaalala ni RJ. Kaya biglang nakaramdam si Morgana ng kaba at takot. Samantala, nakaburol na ang labi ni Justin. Si Lynette ang umayos at tumulong kay Giselle dahil hindi pa din matanggap ni Giselle ang nangyari sa anak niyang si Justin na wala na ito. Ipinagpasalamat ni Giselle ang lahat kay Lynette dahil sa ginawa nitong tulong sa kanya. Sa labas ng burol ni Justin, nakita naman ni Annalyn si Morgana at Olga na papasok ito at may daladalang cake. Kaya ipinagtaka ni Annalyn kung para kanino ang cake na dala nila. Dahilan para mapansin ni Annalyn na may picture ni Justin ang cake at may nakasulat na Bon Voyage dito. Nagsabi si Morgana na regalo niya at padispedida niya kay Justin para ipagdiwang kung papaano si Justin noong nabubuhay pa siya. Nagalit si Annalyn sa ginawang pambabastos ni Morgana sa burol ni Justin kaya galit na sinabihan ni Annalyn si Morgana na bago pa makita ng tita Diesel niya ang dala niya ay ilabas niya na ito. Ngunit hindi nagpapigil si Morgana kay Annalyn at dadalhin niya pa din daw sa loob ng burol ni Justin ang cake na dala niya. Bago pa man makadaan si Olga ay itinulak na ni Annalyn si Olga dahilan para mabitawan ni Olga ang dala niyang cake. Galit na galit si Morgana kay Annalyn sa pagsira nito sa cake na dala nila. Walang nagawa si Morgana kundi ang umalis dahil sa nasira ni Annalyn ang plano niya. Sa loob ng burol ni Justin na ikwento ni Annalyn ang ginawa ni Morgana sa nanay Lynette niya na may dalang cake si Morgana para kay Justin at para asarin si Giselle sa araw ng pagluluksa nito. Nagalit naman si Lynette sa ginawa ni Morgana at nagsabi si Lynette na grabe na daw ang mga ginagawa ni Morgana
at pati ang burol ni Justin ay hindi pinalagpas sa mga kawalanghiyaan niya. Dagdag pa ni Lynette na hindi lang mukha ni Moira ang nakuha ni Morgana, pati ang malademonyo nilang ugali ay magkapareho sila ni Moira. Buti na lang at napigilan ni Annalyn ang plano ni Morgana. Nanggagalaiti naman sa inis si Morgana sa ginawang pagsira ni Annalyn sa cake na dala nila para sana sa burol ni Justin, habang ikinukwento ni Morgana kay Zoe ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang plano nila dahil pinigilan sila ni Annalyn. Nagsabi naman si Zoe na sino ba naman ang hindi magagalit sa ginawa niya ni Morgana dahil sino ba naman ang may matinong isip na magbibigay ng cake sa burol at may nakasulat na Bon Voyage. Pinagsabihan naman ni Zoe si Morgana na tigilan niya na ang tita Giselle niya at bigyan niya ng pagkakataon na maipagluksan nila ang pagkawala ni Justin dahil naging malapit naman siya at naging kaibigan niya rin si Justin. At higit sa lahat, wala nang nakakaalam pa sa sekreto nila dahil wala na si Justin. Ang hindi alam ni Morgana at Zoe, bago namatay si Justin ay nasabi ni Justin ang lahat sa daddy niyang si Eric tungkol sa tinatagong sekreto ni Zoe at Morgana. Dahil nung narinig ni Justin ang mga sinabi ni Morgana na hindi totoong anak ni RJ si Zoe, agad niyang tinawagan ang daddy Eric niya para sabihin ang tungkol sa sekreto ni Morgana at Zoe na matagal na nilang tinatago. Samantala sa kabilang banda, tinawagan na ni Giselle si Eric at iyak ng iyak si Giselle habang kausap niya si Eric sa telepono para ipaalam kung ano ang nangyari sa anak nilang si Justin. Ngunit hindi alam ni Giselle kung papaano niya sasabihin kay Eric ang trahedyang sinapit ng anak nilang si Justin. Kinakabahan naman si Eric kung ano ang nangyari sa anak niyang si Justin at kung bakit umiiyak si Giselle. Sinabi ni Giselle na something terrible happened to Justin at hindi na nga napigilan ni Giselle na ipagtapat kay Eric na wala na ang anak nilang si Justin. Nagimbal si Eric sa narinig niyang sinabi ni Giselle, kung kaya't agad nagdesisyon si Eric na uuwi siya ng Pilipinas para makita niya ang labi ng kanyang anak na si Justin. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Eric na si Carlos ang may kasalanan sa pagkamatay ni Justin? Si Eric na kaya ang magbubunyag ng sekreto ni Zoe at Morgana kay Giselle? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.